Hello! Magandang araw. So ito content natin ay galing kay Ma'am Pauline Ninive Garing. Shoutout po sa inyo. Then merong isang nagpasa pa ng link. Nakalimutan ko na kung sino. Sorry sir ha. So, shoutout din kay Sir Chandril Irvin. No? Sabi daw, lagi daw background yung mga vids pag nagtatrabaho siya, 12 hours. Night shift. Guardia ka. De joke lang. Always supporting, di ako nag-skip na. Oy, salamat po, salamat po. Siya din yung nagsabi, isisingit ko na rin dito ha. Yung i-content or hindi ko alam kung kailan ko i-release eh. Yung kay Balagbag, napatawag na rin pala siya na LTO. Anyway, so ito no, pag-usapan natin ito yung last time may nahuli ang NBI daw na planong i-set up si Recto. So ito yung full details. Panoorin nga natin. Unahin natin itong sa frontline. News 5. Ipapatawag ng NBI sina Batangas First Si Lebiste. May gawa. Ano ba yan? District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Ching Paras. Kaugnay yan sumanitang kang taniman Anong motive nitong mga to? ng sex scandal si Executive Secretary Ralph Recto. Live mula sa Ano NBI. ko pa naman yun? Medyo gusto ko pa naman si Lebiste. Di ba kabata-bata niyan ano Ano ba yan? Anong motive nila para gawin kay Recto? Ay sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, pakidetalye mo nga itong mabigat na aligasyong ito. Julius, napurnada ang tangkang balak na i-frame up umano sa Executive Secretary Ralph Recto na ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bahagi ng mas malaking plano na destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Matibag, iniimbestigahan na ng NBI ang anggulong yan maging yung character assassination sa iba pang miyembro ng gabinete ng administrasyon na binabalak raw ng oposisyon. Nabunyag ito matapos Kung totoo man yun, ang dumi naman ng laro na yun. Dahil hindi na ba sila makaporma? Kung totoo man yun, ha? Parang naman yun? mahuli ng NBI, National Capital Region, sa isang entrapment operation ang isang talent manager na binubugaw ang mga alagang celebrity sa mga politiko. 5 babaeng artista ang nailigtas sa anti-human trafficking operation na yan ng NBI. Arestado naman ang kanilang talent manager. Pero habang nasa kustodiya ng NBI, dito na raw kinanta ng talent manager ang plano naman laban kay Recto. Base sa affidavit ng talent manager, may kumuha raw sa kanyang dating kongresista at kinontrata silang i-frame up si Recto. Kinilala niya itong si dating Negros Congressman Ching Paras. Pakinggan natin ang pahayag ni Matibag. Grabe, no? Siya yung O si Airblog ba? Si Airblog sa NBI na rin eh. siya yung kumausap. Kumontak dito ka sa pimp, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein ng Pilipinas. Kasi ayan actually siniber warrant namin yung telepono nito. Makikita natin kung sino yung mga kinausap ng mga personalidad. Mga yun. Nako, yung mga contacts nun, ibang kilalang personalidad din. Babaeng artista ang bahagi raw ng balak na sex scandal. Papalabasin lang daw ng mga babae na pinilit silang gumamit ng ipinagbabawal na droga at makipagtalik kay Executive Secretary Recto. 1 milyong piso bawat babae. 1 milyong piso din ang pangako sa talent manager na may kabuang halaga na 5 milyong piso. Ang financer daw Millions no? sa planong yan ay si Batangas First District Representative Leandro Leviste. Narito muli ang pahayag ni Attorney Matibag. Napaka-dirty naman nun, boy. Medyo gusto ko pa naman yung, I'll be honest, no?
Lalo na nung yung nagtuturo siya doon sa Batangas yung mga tinusok doon sa flood control na dapat hindi ganito yan. Impress na impress ako dyan sa batang yan eh. Well, hindi naman natin alam, malay mo. Kaya lang, tangina. Kung may ebidensya eh. Lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin to sa destabilization eh. So we will investigate this. Ewan ko dito kay Mati. Kaya sa totoo lang, hindi ko alam kung sino paniniwalaan ko na eh. Ako yun ha, ewan ko sa inyo kung may faith pa rin kayo kung kanino. Diba? Napaka-dirty nun, men. Kung totoo man yun. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste. 5 million. Lumalabas din na sa August 3 raw dapat sana ang paunang bayad sa talent manager at mga alaga nitong artista pero hindi na nga natuloy dahil nahuli sila sa operasyon ng NBI. Parehong taga Batangas, si Recto at Leviste na matagal nang may alitan dahil sa politika. Kinumpirma naman ng isa sa 5 babae na ni-rescue na bahagi nga siya sa plot laban kay Recto. Ayon kay Matibag, mismong siya ang nakakita sa mga screenshot ng umano'y Viber conversation sa pagitan ng talent manager at dating kongresistang si Paras. Anya, Yabang maglakad ni Earvlog, oh. na-authenticate na rin ng NBI ang numerong ginamit sa palitan ng mensahe. Yun ang mahirap eh pag na-authenticate eh. Siyempre, Maglalabas totoo ngayong man yan, araw no? ng sabina ang NBI para ipatawag sina dating Congressman Jing Paras at Congressman Leandro Leviste. Inaasahan sila na humarap sa NBI sa susunod na linggo. Pero bakit kaya si Recto ang unang target? Paliwanag ni Matibag. Kasi tinatarget mo yung matataas na opisyal eh. Na meron tayong mga gumugulong na pagkahati-hati. And we know naman yung executive secretary is acting as our little president eh. Dagdag pa ni Matibag, hindi lang mga politiko ang posibleng madawit. Ayon sa kanya, sinusuri rin ng NBI ang umano'y partisipasyon ng ilang abogadong dumalo sa mga pagpupulong kung saan pinag-uusapan umano ang paghahanda ng mga affidavit laban kay Recto. Kapag nakumpirma ang pagkakakilanlan ng mga abogado at napatunayang may paglabag sila sa batas o sa Code of Professional Responsibility, pwede silang kasuhan o ipa-disbar. Julius, sa mensahe na pinadala sa akin kanina ni Executive Secretary Ralph Recto, pinapaubayan niya na raw sa NBI ang investigasyon kaugnay nga sa plot laban sa kanya. Samantala, sa Facebook post naman ni pero bibigay kaya, kung let's say hindi na intercept yun, no? Bibigay kaya si Recto doon? Siyempre, lalaki si Recto, di ba? Nung unang lumabas yan, iniisip ko talaga si Erwin Tulfo. Kasi siya di ba yung nagkaroon ng issue nun sa hearing na regarding sa mga babae din na ganyan din ang bayaran. Di ba? Tsaka meron na ring merong isang Walker din. I don't know if Walker yun, na interview sa isang podcast na inano din si Tulfo, diniin din sa ganyan. Well, yung isa naman yun, parang ang tinutukoy, hindi naman direktang sinabi, no? Pero ang tinutukoy parang si Raffy Tulfo din yata. Feeling ko yun yung una pero hindi pala. Batangas Representative Leandro Leviste, sinabi niya na hindi niya na raw kailangang siraan ng isang tao na hindi niya pinangalanan dahil matagal na raw itong sira. Julius, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Ito sa saksi. Bago sa saksi, inilantad ng isa sa mga babaeng naabutan sa raid ng NBI kontra human trafficking sa Maynila nitong Martes ang tungkol sa umano'y plano para siraan ang isang mataas na opisyal ng administrasyon.
idinawit din ng babae ang isang dati at isang kasalukuyang kongresista sa umano'y planong paninira. Saksi si John Consulta, Tapos, exclusive. hindi natin alam yung twist pala nito. It's the other way around, ano? Parang ang na-frame up pala yung kabila. Hindi, I'm not saying na ganon, no? I'm not saying na ganon kasi hindi naman natin talaga alam kung ano yung totoo talaga. Pero pwede rin kasing yung kabila din ang piniframe up. Tangina, ano ba talaga? Sino ba pagkakatiwalaan? Comment nga kayo dyan kung sino pang pwede natin pagkatiwalaan. Hindi na alam kung sino. Eksklusibong humarap sa GMA News ang isa sa 5 babae na inabutan ng NBI raiding team sa operasyong kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ayon kay Jen, di niya tunay na pangalan. Kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imimit ng mga tao sa QC. Pero bago sila humarap, nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. Sabi niya, kailangan namin magawa ng kwento dun sa tao. Sabi niya, much better, explain the story. Kasi, damo ng... Tanggalin niyo yung background music, pambira, hindi ko maintindihan yung sinasabi eh. Or lagyan niyo ng subtitle. Sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. Sabi niya, kailangan namin magawa ng kwento dun sa tao. Sabi niya, much better, explain the story. Kasi, damo ng convincing ang ano is 500,000. 500,000 ang bayad. Idinitali ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is, Senator? Wait. Sino ba talaga senator? Ay, sa bagay, naging senador si Ralph Recto. Ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is, binubuk nila kayo, binubuk ka ni Senator, tapos magsisex kayo, tapos magtitake kayo ng drugs, which is cocaine. And such the story, make it realistic. Kasi 500,000. Ang senator daw na tinutukoy niyang gagawan nila ng kwento, ang dating senador at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto. At ang umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento, si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Kausap na daw is si Liviste, is si Congressman. Tapos ang sisiraan daw namin is si Ralph Recto. Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Liviste ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang 3 lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras. Pumunta na kami dun sa event, kinita na po namin si Congressman Palas. Ito yung manager ko po. Hindi ko po kasi sila kilala lahat eh. Yung congressman, which is nandito po sa site namin. Kasi nandun sa unahan is yung attorney daw. Tapos yung isa, wala lang daw siya na nakasalamin. Kinilala niya ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras. Tinuturuan daw sila kung anong sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagsasuggest na dapat, what if pwede ko yung sabihin? Lagi niyang inaano yung abot sa pera. Siguro pwede natin gawin is para magamit natin sa kanya kung ginagamit ko yung pera ng bayan. Parang ganun, tapos natin pa. Kung naano din ako yun, di ba sir, kailangan nilang naman sa statement ng doon ko na naalaman sir na hindi pala. Hindi pa kailanganin nila kami kasi may balak silang padalhin sa sa fiscal. So, parang doon po nakuhanan kami ng video. Yun yung worried ko. Nagkaroon ng second meeting nitong July 26 pero di na raw nagpakita si alias Jen matapos magbago ang kanyang isip. Alam ko sa sarili ko nakagawa ako ng mali. Mali talaga yung ginawa ko. Kasi po may Diyos ko, ate, yung pag-walk nyo palang mali na yun. yung mga sinabi ko. So, meaning, pag yung ibang walk na legit, okay yun. Gawa-gawa lang. Putos lang din.
lumabas man yung video na ever na makuha nila, at least malinis po yung video nila, puro kasi nga hindi po yung tunay. Parang binidyohan sila na ano. Opo. Sa huli, may mensahe si alias Jen kay Secretary Recto. Sorry, kasi wala sir, dala naman yung pangangailangan. Ang hirap kumita ng pera ngayon, tapos ang dami ko pang problema. Pupo sila yung mga, ewan ko sir kung malino akong magbituhan, basta ang alam ko, di talaga ako sir. Hinihingan pa namin ng pahayag si Recto. Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ni na Congressman Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Pero sa isang Facebook post, May mataas na opisyal ng gobyerno na tila ng babae sa blank. Wala akong kinalaman doon. Naging defensive at nagpakalat siya ng fake news pero biglang dinilit. Pinadelete ba niya yung article dahil ayaw niyang lumabas ang katotohanan? sinabi ni Leviste na wala raw siyang kinalaman sa tila pambababae ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Nagbigay na ng pahayag si alias Jen sa NBI kaugnay sa kanyang mga nilahad sa GMA News. Tuloy-tuloy naman ang pag-iimbestiga ng NBI at inaalam daw kung may iba pang target sa umano'y tangkang paninira. Baka naman kasi totoo din yun. Kumbaga ito wild imagination ko, hindi ko sinasabi ito yung totoo. Pwede din mangyari, totoo talaga. Then itong mga babae na to ay dahil nakakuha siguro sila Leviste ng evidence, itong mga babaeng ito minaniobra. Ang gulo eh, no? Well, hayaan na natin investigasyon kung anong mangyari, pero napakagalawang basura nun, yung gagawin mo yung ganung bagay, ano ba? Napaka-dirty nun. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, iimbestigahan nila ang mga pahayag ni alias Jen. Tugon naman ni Executive Secretary Ralph Recto sa GMA News, NBI na ang bahalang mag-imbestiga rito. Ang sagot naman ni Congressman Leandro Leviste, nang hingan siya ng pahayag ng GMA News, kunin muna ang komento ni Secretary Recto kaugnay ng issue. Sinisikap pa rin naming makuha ang panig ng dating kongresistang si Jing Paras. Grabe, no? So meaning, yung mga ganong kalakaran pala, totoo palang meron nun. Alisin na natin yung setup ha. Pero yung mga booking niya, meron pala talaga. May bugaw. Kasi merong iba talagang nakapangalan din daw dun eh. No? Grabe. Nagagawa talaga ng pera, no? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.